Ayun mga lods, magbubukas tayo ngayon ng reel. Ayan, pa-maintain to. Madumi lang to mga lods, wala naman siyang sira. So papalinis lang sa atin ng isang tropang angler. Check natin ang kanyang reel. So matagal-tagal na to itong ito yung first time na bubuksan to. Ayan, so check natin ang kanyang mga parts. Ayan, medyo isip na nga yung mga niya, mga grasa niya. Ayan. So check natin mga lods, mga master. Ayan, yung mga hindi pa nakapagbukas ng Stradic FL nga pala to. Stradic FL 4,000 5,000 sorry. Ayan. So check natin ang kanyang reel. Linisin natin. Ayan, may sa mga baguhan po na nagbubukas ng reel, gusto magbukas, ayan po, wag niyo po ito basta-basta binabaklas. Meron po yung tornilyong maliit dito sa side na to. Ayan, yung iba po napapwersa nila to, hindi nila napapansin yung tornilyong to. Ayan, yung maliit na screw na yan, hindi po yan napapansin ng ibang nagbubukas na mga baguhan. Ayan, akala nila ay mahuhugot lang yan basta-basta. So yan po ay kailangan ng maliit na pambukas. Ayan po, napakaliit ng screw na yan. Ayan. So bago mo nyo po mabuksan yan, then tsaka nyo po babaklasin to. Okay, alright. So ayan, ang kanyang reel, napakadumi na. Kailangan naman natin ng ibang pambukas. Napaka po ng Shimano. Talagang iba't ibang klase ng pambukas ang kailangan mo bago mo mabuksan. Ayan. Ayan. Talagang nangingitim na dudumi na. So kailangan na talaga to ng linis. Ayan. At sa pambukas naman po dito ng range, kailangan natin ng, normally ang Shimano po ay size 12. At baliktad po ang nito imbis na pahigpit po ito ang pihit po nito ay papuntang kanan ang pagbukas. Yung iba po ginagawa nila pakaliwa, kaya lalong nalulost thread yung screw ng bushing. So kailangan yan, yan, ang pihit po niyan ay pakanan para mabuksan yung mga kasima. Yan. So ayan, kita nyo yung nyo, halos may mga na, kalawang na. So kailangan na talaga ng linis to. Ayan. Okay pa naman tong na to. Okay pa naman tong nya, clutch assembly nya. So hindi na natin kailangan buksan yan. Ayan, nakasil dyan yung clutch assembly na yan. So hindi na natin yung kailangan buksan. Okay. So check din natin ang kanyang mga gears, shop. Ayan tingnan nyo. So kailangan natin dito ng Allen wrench. Ayan, tingnan nyo pong screw ng Shimano. Iba-iba pa ang hugis mo. Iba-iba dito, iba rin ang sukat. Iba rin to. Iba rin po rito, Allen wrench naman. Kaya wag po kayong malilito dyan sa mga tornilyong yan. Ay talaga nakakalito kasi isipin mo iba-iba ang kanyang tornilyo.
Dito mahaba. Ayan. Tapos dito naman Phillips screw ang pambukas. Grabe. Huwag po kayo malilito dyan ha. Meron po yan 4 na screw bago nyo ma-open ang part na to. Ayan. Yung iba po nalilito sa pagbalik nyan. Basta itong ano na to, Allen wrench na to, screw dito yan. Okay. Tapos sa likod meron pang isa. Ayun. So bali 4 tong screw nito mga kasima. Ayan, maikli naman to, yung nasa bandang kaliwa. Tapos buksan din natin tong ilalim nya. Iba na naman ang ano nito, iba na naman ang sukat nyan. So kailangan mo talaga na meron kang pambukas na iba't ibang size. Ayan. So iba rin sa ilalim. Okay. Tapos meron pang isang screw dito. Phillips screw na naman yan. At mga kasima, iba-iba nga pala ang hugis nito ha. Ang size ng screw. Yan. 4 na screw po ang tatanggalin mo. So yan sa ilalim. Then pwede na natin buksan yan. Kailangan natin ng manipis na pambukas. Ayan, cutter. Ayan. And ayan na mga kasima. Nako. Ayan na, kulay itim na ang loob ng reel nya. So kailangan natin itong palitan ng grasa. Linis lang naman ito mga kasima, wala itong sira. So kita mo yung ano nya, pinion gear nya, kulay itim na. Tapos ito sa may worm shaft nya, ayan, kulay itim na din. So kailangan talaga natin itong linisin. So ngayon ang gagawin natin mga kasima ay lilinisin na natin. So mamaya papakita ko ulit sa inyo paano naman ang pagbabalik nito. Okay mga kasima? So standby lang po kayo dyan. So thank you po sa panunod. Mamaya ulit. Bye bye. So dito na po, nagawa na natin. Ayan, nalinis na natin ang isang reel ng tropa kahit paano. Very clean. Ayan, kanina yung takip niya na sobrang dumi. So ayan, ano siya ngayon? Makientab na, makientab. Alright. Pinion gear. Drive gear. Shock nya. Ito yung kanyang drag pad, tsaka drag washer. Okay. Let's go. Ito yung kanyang worm shaft. Nilagyan ko na ng grease yan. Hindi lang, pati yung ano. Okay. So sabi ko yan. So yan mga kasima, ang ibabalik na natin ng ating reel. Yan nga pa ng ating gamit ng mga grease. Meron tayong for bearing, drag washer, at meron din tayong reel gear grease. So iba't ibang grease po yung ating ginamit. This is a Stradic FL. So let's go. We'll start from here.
Hindi po yan nilalagyan ng langis dahil yan na po ay pinakang preno ng reel. Okay? Tutusin, hindi po yan nilalagyan ng, hindi ako naglalagay dyan ng oil. Kasi yun ang pinakang preno ng ng reel eh. Tapos lalagyan mo ng grease. So dudulas yan. Imbis nakakapit. Alright? Okay. Ngayon pa pumasok. Ayun. Ito nga pala yung drag pad tsaka yung mga drag washer nya. Baliktad. Ito pala yung nasa ilalim, mga kasima. Baliktad po, ayan. Ito nga pala yung nasa ilalim na drag pad, itong isang to. Kaya maliit ang butas. Sa ilalim po yan. Dito yan sa pinakang ilalim. Okay. So mali yung unang salpa ko. Okay. Then ito washer na mayroong okay. Then drag pad again. Then ito na yung pinakang lock nya. Okay. Ito yung pinakang clip. Yan. Hawakan nyo po yan pagka kayo ay maglalagay niyan dahil yan po ay tumatalsik. So kailangan diinan nyo ng daliri nyo pa ganyan para hindi siya tumalsik palabas. Ayan, kapasok na. At saka natin ngayon lalagyan ng power drag grease. So ito po, iba po yung grease natin yan. Ang grease po nyan ay dito sa ibabaw. Okay. Yan. Hindi naman masyadong marami, sakto lang lalagyan natin. Huwag natin masyadong punuin. Kasi pag nalusaw yan ay kusang bababa dun sa mga drag pad nya pag sobrang dami. Okay? Ayos. At dito na tayo sa totoo. Emperador branding. Ba't napunta sa Emperador? Pinion bearing. Okay. Tapos ang kanyang shaft. Itong tornilyong to, kailangan nasa ilalim yan. Nasa loob. Okay mga kasima. Alright. Then, bearing. Okay. And grease sa bearing. Konti lang din. Para lang yan. Yung grease na yan ay parang waterproof na yan. Para hindi siya agad pasukin ng tubig. Okay. And then yung kanyang lock. Ito yung pinakang katabi ng worm shop. Isa pa sa shop yan. Okay. Nata ko ba? Alright. Tapos ito yung lock nya sa ibabaw. Ayun. Screw na maliit.
this is Radic FL. Ayaw ah. Masyado kasi maliit yung ating screw. Ayun. So iba-iba palang sukat ng ano na yun ha. Yung screw na yun ha. Oh, saan na yung isa? Okay, a little bit of grease. Then the gear. Okay, lagyan natin ng konting grease dito sa may bandang bearing, and I put some little bit of grease. And close it. Okay. All right. And the screw. This one is here. Small one. Okay. This one, the other long one is here. Another long one this side. Okay, tighten natin to. Then the other one's the other screw, small one, in this side. Okay. And the support. So another screw.
Okay. This one, the main shaft assembly. First we will put this one. In here. Okay. Then we'll put it like this. Be careful on this one because this is very difficult. One of the difficult part of Shimano. The clutch assembly. Okay, just align the bear, what they call this. Okay, now before we put everything, we will check it, the tire reverse, if it is okay, if it is work or no. Okay, now the reverse is okay, correct. Alright, so put everything now. Okay, and then push in. Waterproof cover. Okay.
the handle. Mashallah. Oh, perfect. Whew. All right, the reverse is good. Then we will proceed to screw. So big. Ayun. And then washer. Okay. All right. So that's it. Stradic FL XG 5000 series. Okay, hanggang sa muli. Thanks Keep Fishing TV. Alright.